focus sa pagbabantay ng pundo ng publiko. Crimes and Corruption Watch International lang. Good morning. Cathy Cruz po from tuklasinnatin.net at ang ating katipunan sa DZXL. Sir, curious lang po ako kung ito po bang Crimes and Corruption Watch International ay meron pong Memorandum of Agreement o Understanding sa kahit na anumang government agency. Kasi lalo na po kayo, nagbabantay po kayo ng mga korupsyon na nangyayari sa ahensya ng pamahalaan. Meron po ba kayong mga ka-tie-up o ka-partner? Magandang tanong. Unang-una, bago ka maging bantay sa mga PDP, dapat accredited ka ng government agency. Karamihan ng binabantayan ng aming NGO ay meron kaming accreditation doon sa mga government agency. At karamihan naman ngayon ng mga government agency ay nagpapadala sa amin ng invitasyon para sila bantayan. So halos maisip nyo yung government agency, merong invitasyon ng aming organisasyon para magbantay sa kanilang bidding activities. Dagdagan ng ating executive director. Good afternoon po. Dagdagan ko po yung sinabi ni Chairman. By the way, my name is Dr. Margareta P. Fernandez, the Executive Director of Crimes and Corruption Watch International. So, regarding to sa mga nabanggit ni Chairman kanina, yung mga invitations ng mga government offices para sa mga observers, kasi lalo na ngayon meron yung new government procurement law. So, mas yung bigyan ng mas malaki na partisipasyon yung mga observers sa mga biddings, no? So, we have received invitations from different government offices like Bangko Sentral, recently, tapos we also have received PSWD. So, not just with DPWH, no? So, nagbabantay kami with PNR, IBC 13 din, and Department of Agriculture, BAFEREN, and NIA. So, marami kami binabantayan. Hindi lang DPWH. So, talagang yung grupo namin, umiikot talaga. Being additional lang po, being graft and corruption, kumbaga champion, hindi po ba kayo nagkaroon ng memorandum of agreement with the Office of the Ombudsman? Kasi, di ba, sila yung sila yung parang sila yung sumbungan ng mga mas maganda siguro kung meron din kayong collaboration o partnership para mas lalong mas maging matapang at mas malakas ang CCWI. Gandang tanong ni Cathy. Dinadrap na yung MOA ng CCWI sa kanang Office of the Ombudsman. Ayun, saka yung CCA, yung Philippine Competition Commission. So, tinap din kami nila asking for our help regarding sa mga contractors. Kasi may mga reklamo rin sila na natatanggap. Paglilinaw lang po, last na lang po ito. Kasi di ba marami po kayong mga sinampahan po na kaso sa Region 6, DPWH, no? Regional and District po ba to? At clarification din. Ano po to? Sabi nyo nga po kanina, dapat isang project lang ang hindi mo makumpleto o sabihin na natin merong mga wala kang problema, natapos mo yung project at hindi nag-collapse o whatever yung project, di ba? Ground na yon para hindi ka bigyan ng project ng DPWH. How come na nananatili na maraming mga nanghanay ng mga projects na binibigay ang DPWH? Are you saying na talagang sangkot talaga yung mga opisyal ng DPWH sa Region 6? Sangkot, ito nga yung sinasabi ni brother magkano ba yung usapan niya? Kaya hindi ko alam.
siguro, demanda na lang natin ng demanda para matigil, di ba? Mahirap malaman kasi yan naman usapan yan sa dilim eh. Hindi natin nakikita yan eh. Kaya wala tayong magagawa dyan, kundi ibulgar na lang ng ibulgar. Hindi po ba kayo natatakot sa buhay ko? Minsan natatakot din. Kaya lang, wala tayong magagawa. Ito na yung buhay natin eh. Diba? Pag medyo dapat maniwala na lang tayo na meron sa atin nagpo-proteksyon. Sure. Nasa lang po. Sorry naisip ko lang po kasi sa COMELEC, diba, ang dami pong kumbaga convicted, guilty, found guilty, pero nananatili po sila na nakakatakbo. Ano po masasabi po nito? With the COMELEC and siguro amendment ng batas? Parang ano rin kasi yan parang public works din yan diba? Presyo din yan diba? Mahirap nga yung pag makikita mo naman pera-pera yung usapan Kaya COMELEC naman wala nang didimanda. Kahit pa paano dito sa ibang mga ahensya may nagdidimanda. Kailangan kasi ang language na alam ng mga nanunungkulan sa gobyerno ay demanda. Pag hindi natin dinidemanda, sitting pretty lahat yan. Sir, yung nabanggit Sir, nauliliwanag ng Diaryong Pilipinas. Chairman, kadalasan po kasi pag DPWH, may involved na local government or provincial government official. Wala po yata kayong nabanggit. Hindi po sila involved. Ang demanda kasi, yung mga judicial process, kung sino yung mga hagip ng dokumento, pag wala ang pangalan mo dyan, ay hindi ka malalagay sa alanganin. Ang demanda ay pinagbabasihan niya mga dokumento. So, yung mga, okay, alam naman natin yan, yung mga posing yan Pero, ang hirap yan ang hirap idamay ng mga yan kasi walang pinipirmahan. So, kung makikita nyo, ang lahat ng sabit dito, yung mga pumirma lang. Hindi natin masisibak yung mga yan Tuloy po ako sa mabuhay Diyos online. Sabi po ba sa hiling nyo sa ombudsman na sa tupad ng 6-month preventive suspension against the administrative decisions? Meron, obligado tayo naka-prayer yun na pending investigation ay i-preventive suspension na kasi baka yariin yung mga dokumento. Karamihan yan, tinatago, winawala yung mga ebidensya. So, magandang tanong yun. Sir, may nabanggit kayong Helen Tan. Tama ba? Helen Tan? Pwede ako nagkakamali? Helen Edith Tan. Yun ba yung Helen Tan, Edith Tan, yung Bagdan Governor? Hindi. Iba ito. Yung sinasabi mo Helen Tan, mas matiba yun yung gobernador. Tama. Region 1, Regional Director. Sana makarating ang demanda dun sa Region 1. Diba? Sana marinig ng asawa ni Governor Helen Tan na hinahabol ng aming organisasyon ang lahat ng regional offices ng Public Works. Hindi ito si Governor Helen Tan, ha? Iba ito. Ibang tao ito. Ano ito? Mukhang in-check ito nakademanda rito. Mensahe niyo po sa ombudsman. May ganun pa. Tapos na nila sa atin. Doctor, may experience mo ba kayo sa dati-dati ng mga past na case na may red tape o mga para hindi nyo tuloy yung tayo? Ang problema sa akin, hindi mo ako masusuhulan kasi unang-una ang followers ko sa Facebook, almost 2 million. Kumikita ako sa nagtataka nga karamihan, di ba, saan kumukuha ng panggastos yung NGO ko, di ba? Kami lang NGO na
walang supporter, walang source ng pondo. Facebook lang. Walang funder. 2 million followers. Hindi nyo natatanong, ako yung Carlo Batalla na chairman ng Batalla Cares. Yes. Pag na-search mo yung Carlo Batalla Cares, ang napabigay naming wheelchair sa buong Pilipinas, mahigit na pong 150,000. Pagmamahal namin, hindi lang sa pagbabantay sa kaban ng gobyerno, mas mahal namin ang mga PWD. Biruin mo, 150,000 wheelchair ang napamudmud po namin. Libre sa mga PWD. Sir, kahit nabanggit mo yung mga kaso na file mo yun sa Kamsur, Region 6, mukhang nakasentro yata or napupuluan mo yata yung area na yun. So, kaya nga time, maganda kayo nabanggit mo ngayon na yun yung Region 1, mukhang uumpisahan nyo na rin, no? Para buong Pilipinas, no? Kasi hindi naman ito pang Region 6 lang or pang Kamsur, yung ating NGO. Meron kasing proseso pagdidemanda. Sumulat ako dyan Sumulat kami dyan na ito yung mga isang taon na kaming winawarningan na medyo masyado ng garapan, diba? Ito yung mga violation, sulat. Kaya lang yung sulat ay ini-ignore yung sulat. Siguro, wala naman to, mga walang pondo to Hindi naman ito kaya makipagdimandahan kasi meron kaming mga sariling abogado. Diba? So, saka to mga to, nakote lang namin to, titigil na to mga to Pero nagkakamali po siguro, hindi research yung hindi ginugugol yung aming NGO, hindi ginugugol yung Carlo Batalla. Kaya po, 2 weeks ago, napabalitan nag-design buong back na Bureau of Immigration. Kasi after meron akong audio recording ng meeting. Mukhang dinilitahan. Allegedly, boses daw niya ni Commissioner Biado na dinilitahan yung terms of reference para mag-qualify yung isang leader. Ano po yun? Pinaka-violation yun sa batas po. Yung back members ay bawal na ma-influensyahan ng hook ng mga books ng agency. Bawal po yan na ma-influensyahan. At yari yun yung nabalitaan ko rin yun sa back sa Bureau of Immigration. Kasi ano na po yun, collusion yun collusion. So bawal sa procurement law yun i-broaden na yun or expand na yung NGO para na-include lahat na kasi maano-mali talaga sa gobyerno sa mga meeting Opo, kailangan natin dito tulong talaga ng publiko. Kami po rito, di namin kaya ito. Itong laban sa corruption, di namin po ito kaya. Ang magagawa natin dito, file lang kami ng file, di ba? File ng file. Tapos pag na-file mo sa ombudsman, usually dyan, ito, kwento lang po ito. Nung board member po ako ng Camarines, nag-file ako sa gobernador ko, kay Governor Villapuerte ng grabbing corruption, 20 million litrong gasolina. Binili kasi mag-i-eleksyon. Ngayon, ang inawardan na gasolinahan, actually, ang binili ng aming Kapitolyo, almost 500,000 litrong gasolina. Pero ang capacity ng gasolinahan is 6,000 lang ang capacity. So anyway, to make the story short,
guilty administrative, dismiss criminal. So, yun yun ang ginawa ng Sandigan Bayan. Ayun, yun, siguro, mahal na tanong din yun. Di ba? Mahal yung tanong mo yun eh. Pero yun mo, guilty administrative, dismiss criminal. So, Sir, sa sabi yung human responsibility, bakit sumilya po sinali yung kalihim ng DPWH? hindi nakaperma. So, karamihan po yan, ang talagang culprit yan, yung hope lang. Nakalagay sa batas eh. Hope lang, ang liable. Kasi kung tama naman yung batas, kasi kung lahat po ng demanda ng galing sa baba, district office hanggang sa regional, isasama yung secretary ng public works, malilibing po sa demanda si Bunuan. Malilibing. Matanda na yun, mag-isay pa yun eh. Sir, sa inyo po sa watchdog, gano'n po ba kakurat ang DPWH? Mahal din ang gano'n ito. Alam na po yan ang buong publiko kung bakit kurap eh. Bakit kurap kahit pagising mo po ng umaga, makikita mo ang budget po ng public works, itong GAA ngayon ay 800 billion yan. 800 billion. So, pag infrastructure kasi, pag kalsada, di ba, pag kalsada, andyan na po yung, lahat ng magic, andyan na. 1 kilometro ang gagawin, 800 meters lang, di ba? Ang kapal, 12, gagawin 8, di ba? Substandard. Pagkatapos sa bidding, usually sa bidding, nag-bid ka ng ganito, piso, di ba? So, discount ka, ginawa mo na lang ng 50 pesos, di ba? Pero pagdating sa final na kontrata, bumalik sa piso. Ang dami po, daming magic sa public work. Yan po yung ginagawa natin ng paraan ngayon. Kaya po tayo nagdidemanda para po maitama yung mga practice na yan, yung mga ginagawa po nila ngayon. Sir, masasabi po ba ng CCWI na yung Department of Public Service ang talagang most corrupt government agency? Nung nakaraan pong administrasyon, sinigaw na yan ni Digong eh, most corrupt government agency. Ano na po yan, di ba? Sinigaw na po yan ni President Duterte, the most corrupt. Ewan ko po ngayon kung nagbago na sila. Pero sa takbo po ng research ng aming pong organisasyon, mukhang hindi po nagbago. Kaya nga po, may mga demanda. Sir, balikan lang po natin kayo nabanggit mo yung tungkol sa national ID. May update na po tayo doon ang status na yung kaso. Ayun po yung maano ko lang po yung national ID yung pong national ID kung inyo pong na-experiensya, di ba? Nabubura yung retrato. Lahat po ba kayo meron kayong national ID? Nabubura yung retrato at wala po kayong signature doon, di ba? Hindi nyo magamit na legal na identification card, lalo na kung mag-open kayo ng bank account sa bangko, hindi nyo magamit, di ba? Walang signature, invalid po yan sa bangko, hindi mo magamit yan. Ewan mo kung saan lang pwedeng gamitin yan. Ngayon po, nag-file po kami ng petition for sa
sa Court of Appeals para mapawalang bisa yung kontrata ng BSP sa yung all card. Yan po yung all card, yun yung imprenta ng ID. Natigil po yan. Nanalo po kami dyan sa petisyon na yan. Kailan po yan? Bago lang po yan. Siguro mga 4 na buwan pa lang po yan. Ngayon po ay nag-appeal ngayon yung all card kasi yung all card po ay delay na rin ang kanilang unang-una, masama na yung kanilang pagkakaimprenta ng ID. Pagkatapos yung kanilang kontrata sa gobyerno na dapat ay makapag-produce sila ng 48 million na ID. Ang nagagawa po nila siguro mga 20 million pa lang. So, natigil na po yan. Unang-una, substandard, di ba? So, nanalo po ang CCWI na natigil. Ngayon po, nag-file ng ng parang motion for reconsideration sa BSP. Tapos, siguro, nakakuha. Ang abogado po niya, mga yung the firm, yung pinakamagaling na abogado sa Pilipinas. So, ang dinimanda ng CCWI dyan ay yung mismong kasama si Binjok, no? Kasama si Binjok, no? Saka yung mga boss ng Bangko Sentral. So ngayon, siguro nakakuha ng magaling na abogado, medyo natingga yung ayaw i-raffle ng Quezon City something na korte dyan. Nag-file po kami ngayon ng at tingin ko po nung isang linggo ay nagpunta na po si Atty. Alvarez dyan para kunin yung mga dokumento at para po ma-raffle na yan sa tamang korte. Tinulugan po yan nung isang judge doon. Babantayan po natin yan yung usapin tungkol sa national ID. Dahil po yan, napakalaking panluloko sa buong mamamayang Pilipino. Pina-inhibit niyo po ba yun, Judge? Nag-inhibit kusa. Nag-inhibit kusa yung judge niya. Pero patuloy pa rin po silang tumatagal ng Pero online. Online yung kanilang Yung pong request nyo kay Senator Elect Ping Lacson na i-investigahan mo din. Yun. Ito magandang balita kasi si Senator Ping Lacson nanalo. Siya po ang author ng national ID. Siya ang author niyan. So mulat po ako kay Senator Lacson na para po pag-assume ng as a senator, mabigyan na ng pansin yung first hour niya sa serbisyo. Hopefully, mabigyan po ng pansin ni Senator Lacson kasi siya author niyan eh. Naisip niya na maganda yung magiging serbisyo ng national ID sa Pilipino. So, gawin na ng paraan na maitama yung naging pagkakamali sa national ID. Sir, na kay Senator Ping Lacson tayo, no? Noong 2017, nag-siya privilege speech regarding dun sa mga collector daw ni dating Commissioner Nicanor Perdon, Customs. At isa po sa pinangalanan niya rito collector daw ay ang present Commissioner ng Customs, si Ben Rubio. Baka pwede sa amin na siya dito, ano ba yung nangyari sa pinangalanan niya isa? Parang yung powers ng aming organisasyon, parang di namin na research yung custom. Walang back dyan eh. Walang bids and awards committee. So yung aming pong organisasyon, karamihan kung saan merong bids and awards committee, kami bantay. Pag wala pong back, hindi abot ng aming powers. Kasi parang walang eskwelahan eh. Walang nagtitraining kung paano babantayan yung custom na yun eh. Di ba? Parang walang ang UP hindi nag-o-offer ng mga short courses para bantayan yung custom.
hopefully magkaroon ng training ground para sa mga bantay ng mga kalakaran sa custom. At sigurado, magpapatraining po ako ng mga tao. Nalibro na yung customs. Nalibro na pati tumatanggap. Nalibro na. Kala mo, mukhang mga PhD na rin yung mga nandun kami po dito, puro kami PhD, pero hindi kaya ng powers ng pagka-PhD namin yung style sa custom Sir, excuse me kung may ignorance. Kasi nung pinasanilakson yung national ID, wala ba dun sa provision na dapat may signature ng card? Yun na po yung kaya nga po pina-invalidate namin kasi walang signature. Ito sa provision ng law. Mukhang wala po kasi sinunod lang nila yung design. Nakaligtaan siguro. Sinong may mali? Pero except says na ang mali po doon yung Central Bank. Central Bank kasi yun namang printer sumusunod lang po yan sa design. Ang nag-a-approve ng design yung procuring entity. Ang bumili, Bangko Sentral. So ito yung design, i-print mo yan. Yan lang po yung liable sila. Liable pareho. Kaya nga po yung Court of Appeals ay nag-desisyon na itigil nila. Under the law, wala namang specific na sinabi na dapat may signature yung IP. Kaya yun po yung yun yung pinag-uusapan ngayon ng korte. So parang negligence na, parang hindi corruption, na-neglect lang Actually po yun, ang hinahabol ng aming grupo ay yung substandard, yung pagkakaimprenta, yung hindi ginagawa ng tamang oras nung printer, yung delivery ng mga ID, yun lang po yung namin doon. Kasi kumbaga sa kontrata, dali na rin yung slippage ka na rin sa napirmahan mong kontrata sa gobyerno. Pero sir, di ba, hindi kaya blessing in disguise na na-delay? Kasi kung na-deliver ng buo yung 48 million, lahat yung sayang. At kasi ito, may pa kayong 28 million na hindi na-deliver na pwedeng baguhin. Second demotion. Tama. Second demotion. Blessing in disguise. Hindi namin maggamit sa bangko sir Pero kailangan may pirma. Tama, amigo. Kasi nga, kung natuloy, lahat mali. Kaya ako, yung unang hingi sa akin sa bangko, IT. Kaya ako, good na ako. Mayroon na akong pangalawang IT. Hindi raw pwede. Kaya, nung hindi tinanggap yung ID ko, nag-isip ako talaga, didiband ako ito. Sir, tama yun. Sir, doon ako nagka-idea. Buti na lang nangyari sa akin. Paano na lang kung hindi ko na-experience talaga na hindi in-honor yung ID ko. Hindi lahat tayo, sorry. National ID pa naman. Actually, ito po yung ito yung pinail namin na petition sa Court of Appeals. Ito. Ano po ito? Petition for prohibition in Mandamos with a prayer for the issuance of a temporary restraining order. Ito yung swerte ng mamamayang Pilipino kasi ito po ay pinagbigyan ito ng Court of Appeals. So yung sa kontrata po na worth na 416 million by worth na 2.3 billion, magkano na po ang naibayad sa kalahati na po ang naibayad doon. Doon sa 2.3 billion ang nakupra ng printer. At ang masakit nito sa kontrata kasi sa gobyerno, pag hindi mo na i-deliver ng kung oras yung kontrata mo, magbabayad ka ng liquidated damage, di ba? Ito ngayon pong contractor ng mga ID nito ay dapat na, na po to, meron na itong damage na 160 million. Ngayon, nakipagkontrata sa BSP, magbabayad lang siya ng 1 million. Isa pa po yun sa tinutulan ng aming grupo.
na gusto mangyari nitong all card ay makipag-settlement sila ng 1 million. Hindi po kami pumayag. No, sir, baka may under Sabi niya kanina, yun po yung mga mahal na tanong. Ito kasi mag-scan mo sa yung 10 million, nire-reduce ng 5 Yun po ang masakit eh, ano? Pag medyo merong anomalya, may undertone yan eh, magkano. Yun ang denominator eh. So, wala tayong magagawa kundi mag-file lang tayo, mag-file ng kaso. Bahala na sila kung ano mangyari sa kanila. Pakiclarify lang po kasi yung nandiyan sa inyo sa Court of Appeals sa petition, ano po ba yung napagit ko kanina nasa lower court? That's RTC. All card. RTC na to. Actually ito, tinulugan yung judge nito na may hawak ay nagtago. Parang nagkasakit ba, whatever. So, sa RTC kayo pa nang so, Quezon City. kayo pa nang file na? Oo. Okay. So yung all card, di ba LTO rin? LTO rin. Oo, so wala kayong any, ano, na... Pero ang concern po namin ano lang yung national ID lang kasi yung driver's license ko naman gumagana eh. So guwapo naman yung mukha ko doon eh. So ano lang po talaga national ID lang yung ano na nabubura. So sabi ko hindi pa tinanggap sa bangko. Sabi ko ay, hindi pwede to. So habulin natin to. Oh. Ito lang sila, dito na pumalpak po sa, sa national ID. Sir, yung original author ng national ID is dating congresswoman Sol Aragones, now is governor-elect ng Laguna. So pwede po kayo Ang alam ko po si Pantilo Lacson. na-congress po. Wala yung tapos na Si Sol Aragones. Siguro po. Very good. Sige, noted. Bigyan ko lang ng contact yung national ID, no? Kasi magtatanong si RD. Yung original contract ng all cards with Bangko Sentral ng Pilipinas is around 2.1-2.3 billion pesos. It is for the delivery of 116 million pieces of cards. And it should have been completed, I'm not sure, by the end of 2023, no? Okay, they should have completed the delivery of 116 million cards. But unfortunately, at that time, they were only able to deliver 50 million pieces of cards. So, ang delivery nila is around 42%. So, delayed na yung project. And in fact, the Philippine Statistics Authority decided to terminate their contract with Bangko Sentral ng Pilipinas, and then Bangko Sentral ng Pilipinas decided to terminate the contract with All Cards Incorporated. And doon nagsimula yung problema na they were not able to impose the liquidated damages on All Card. So, malaki na yung backlog, malaki na yung delay, and then yung liquidated damages based on the contract, dapat yun, it would run into millions of pesos. Pero, hindi nila in-imposition, and doon pumasok ang CCWI. So, nag-file ng petition from the Court of Appeals, no, to stop yung agreement between All Card Inc. and the Bangko Sentral ng Pilipinas not to impose or enter into a compromise agreement with relative to the imposition of the penalties, no, and damages. So, after that, ang ginawa nyo ng All Card, they filed a temporary protection case before the Regional Trial Court of Quezon City, asking the court to prevent Bangko Sentral ng Pilipinas from stopping the contract. So, ang ginawa ng Regional Trial Court Branch 63 or 68. I'm not sure about the number, ha? I-check sa internet, no? So, ang ginawa nun, nag-issue sila ng temporary restraining order against Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinasabi nila sa Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi nyo po pwedeng i-terminate ang kontrata with All Card. Kailangan ituloy pa yan. At hindi kayo po pwedeng mag-impose ng penalties and damages sa All Card.
So, sinunod naman yun ng Bangko Sentral. So, right now, kung titignan nyo, meron pa rin pending na contract between Allcard and Bangko Sentral ng Pilipinas, and hindi nila in-impose ang damages because of the temporary restraining order from the court. And after that, ito yung surprising, si Judge nag-inhibit siya from handling the main case. After issuing the order. After issuing the TRO. So, natulog na yun yung kaso. It has to be re-raffled. And then, pinwestiyon niya ng CCWI before the Office of the Court Administrator. Sumulat si Dr. Batalla, sabi niya sa Office of the Court Administrator, bakit to hindi nire-raffle yung case doon sa Quezon City? Yun. So, nung ma-receive yun, pinag-explain ng court administrator itong executive judge, no, na Regional Trial Court ng Quezon City, at sinabi, sagutin nyo itong sinasabi ng CCWI. And after that, after I think 4 months, nire-raffle nila yun. Nung ma-raffle, ano kayo napunta? Kay executive judge. Okay? At nung pagdating yun sa court ni executive judge, in-archive niya yung kaso. Pero tanong ko lang, sir, brado ka pala sa proseso. Bakit kailangan dumaan sa Bangko Sentral? Bakit PSA may hawak ng records? Bakit hindi kong PSA to contractor? Bakit kailangan pa yung PSA? Siya yung Maganda sa bagot si Atty. Ala. Atty. Ala. Hindi natin alam. No? Kasi supposedly nga PSA yan no? Pero yung Bangko Sentral, sila ang nakipagkontrata with Allcard. Tapos yung PSA, nagkaroon ng memorandum of agreement with BSP. Dapat PSA. Kasi yung siguro security paper na ginagamit dun sa... Alam mo, tingin ko ang mga pwedeng school of thought, no? Si Pinjok, no, kasi di ba dating DBM secretary, di ba? Tapos sa Bangko Sentral ng Pilipinas chairman, di ba? So yung Vision Project yan eh. So siguro focus kung paano yung ito na lang mag-manage ng pondong yan. Bangko Sentral na mag-bidding yan, di ba? So, mga bataan yan, mga bataan hindi ko naman ini-impute na kasalanan ni Pinjok na yan, di ba? Pero siya laging siya mga pinanggalingan ng mga funding yan. So, hopefully, mali yung inaala natin. Pero from PSA, Statistics Authority, napunta ng Central Bank. Kung paano po napunta sa Central Bank yan, pero namin alam yan eh. Dapat nag-i-implement yan, PSA. So, maligi naman kasi nung napunta sa Central Bank, na-demanda natin. Naging tayo ng taong bayan para gampanan yung trabaho natin, di ba, na tumulong para maliwasto kung ano man pagkakamali dito sa National ID. Sa tingin niyo po, sir, pwede mo National ID talaga? Maayos po kasi nasa Husgado. Maayos po yan kasi nasa Husgado. Ano po yan? I-record yung ID na walang ang ngayon po nare-recall nila, di ba, yung ID ngayon, through email mo na makukuha eh. So, hindi lang po namin alam kung babaguhin yung mga design na yan. Kasi ang concern namin dun yung magbayad ng tama yung contractor. At kasi medyo ayaw na magbayad ng liquidity damage. So, yun lang po yung naging concern namin doon. So, yung mga design yan, hindi na namin pinakialaman po yun. At yun, matuloy yung kaso
patuloy yung pag-hearing sa original trial court. Kaya binubuhay po namin yung usapin na yan. Last question. Yes. Sa mga may mga nakasuhan po ba kayo na dati sa mga LGU? Mayor, mga congressman? Gobernador po meron. At saka congressman meron. Senador meron. Ano po masasabi niyo sa draft case ni dating Mayor Herbert Bautista? Para ano po yan? Ito, nababasa lang natin. Mukhang meron po decision ng korte niyan. Mukhang guilty yan eh. Guilty. So, yan naman po eh, binalangkas po yan ng Sandigan Bayan. So, pag guilty. Actually po, pag meron kang kaso, yung sabi lang sa akin, pag ang kaso mo po ay umabot na ng Sandigan Bayan, kumuha ka na po ng napakahusay na abogado. Hindi ka na po diyang pwedeng, magpawakti-wakti. Kasi dumaan na po yan dumaan na yan ng ombudsman, di ba? Eh, kung akala mo nasa Sandigan Bayan, okay ka pa rin. Pag ang kaso po na korupsyon ay nasa Sandigan Bayan, kumuha ka na po ng napakahusay na abogado. Yung magaling magpa-delay, yung magaling yung postpone. Kasi pag nangyari po sa akin yan napakaraming taon na na-postpone nung lumabas ang decision, dismiss. Ano po yung masasabi niyo sa case ng whistleblowing ng dating consular artista? Na-dismiss po ba yun? Guilty po yan. Nasa balita yan. Guilty. Mga whistleblowing, di ba? Basta po nagkamali ka sa pagtatrabaho mo, tapos mahila abogado mo, yari ka. Huwag ka po na magaling na abogado. Kasi lahat naman yan nasa abogado. Sir, mensahe na lang po natin sa Mensahe na lang po. Opo, bago ko po tapusin tong ating pong press conference, ang masasabi ko lang po itong demanda pong ito sa Regional Director ng Public Works Region 6 at sa members ng BAC. Ito po ay warning. Warning po ito sa lahat ng sa lahat po ng BAC members ng Public Works. Na ito po ay dito na po lahat wala na po hahanapin dito ang ombudsman. Lahat po ng attachment, lahat po ng ikakakulong nyo ay nandito na po sa dokumentong ito. Kaya doon po sa iba na hindi pa po inaabot ng demanda ng aming pong organisasyon, itama nyo po, itama nyo yung inyo pong ginagawa. Aabutin po namin kayo, maniwala po kayo. Yun po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sir, photo op daw sa yung papel daw po. Para sa photo.